So hi guys, welcome back to my YouTube channel, and ngayon ang ituturo ko naman sa inyo is yung chords ng walang iba. Pero guys, napakadali nito, mga basic chords lang yung gamit dito sa kantang to. So guys, nga pala bago kayo magsimula is ang tuning natin is naka half down tuning tayo. Yung step down kung tawagin. So paano nga ba tayo mag-step down? So is kung meron kayong kapo dito, kung may kapo kayo, is ipitan nyo to ng kapo lahat. Yan. Ipitan nyo to ng kapo sa first fret, tapos saka kayo magtono ng standard tuning. Kapag meron kayong up na guitar tuna, yan. Lagyan nyo lang ng kapo dito sa first fret, tapos kapag nalagyan nyo ng kapo dito sa first fret, is saka nyo itono ng dahan-dahan para mag-standard tuning. So, after yung matono ng standard tuning, tanggalin yung kapo, yun, naka-half step down na kayo. So guys, simulan natin. Sa verse, is meron tayong, pala guys, kung gusto nyo matutunan yung intro na ginawa ko kanina, is i-check nyo lang yung description nito, and ilalagay ko dun yung description kung paano yung intro natin guys. Panoodin nyo na lang, visit nyo na lang. Nandun yun sa baba, sa description. So guys, paano nga ba yung verse natin? Sa verse natin is meron tayong chords na G, B minor, C add 9, and D. So guys, sa verse 2 tayo yung isang gagawin. Uulitin nyo lang ng G, B minor, C add 9, at saka yung D. So paano yun? Lagyan natin ng kanta. Ilang beses na nagkaway, hindi sa magkasakitan, di na alam ang pinagmulan. Maliliit na bagay na napag-uusapan, bigla lang pinag-awayan. Yun guys, dalawang ulit nyo siyang uulitin, tapos ipapasok nyo yung refrain. So guys, baka magtaka kayo kung bakit hindi ako nagtuturo ng strumming pattern, kasi alam nyo guys, nung nag-aaral ako dati, tapos nanonood ako ng mga tutorials sa YouTube ng mga, yun nga, nung mga kanta na gusto kong tugtugin, is pati yung, halimbawa, beginner pa lang ako that time eh. Tapos tinatry kong yung mga strumming pattern, yung up down. So, bakit parang hindi ko siya nagagawa? So, yung naman pala is meron palang technique. Kasi based on my experience to like, hindi mo naman pala kailangan gayanin yung strumming pattern. Kumbaga, meron kang sariling strumming pattern, alam ko yan. Kasi, depende kung paano mo kakantahin. Kumbaga, kung beginner ka pa lang, try mo every chords, one down lang. Pero dapat swak pa rin sa tenga. Di ba kasi ang isang kanta kasi, meron yung beat. Yan. So, hindi mo kailangan na sundan agad yung up down na yan. Kumbaga, pwede naman na pa isa-isang chords lang muna. Pa isa-isang strum lang sa isang chords. Kumbaga, halimbawa, yung kantang walang iba nga, yung tinuturo natin ngayon. Try natin sa isang strumming lang sa isang down. Yung one down lang, every chords. So, guys, ito yung sample. Ilang beses nang nag-away, hanggang sa magkasakitan, di na alam ang pinagmulan. Pati maliliit na bagay na napag-uusapan, biglaan na lang pinag-aawayan. So guys, isang lang siya, isang down lang, pero ang sarap pa rin sa tenga. Kumbaga, swak pa rin. Pero hindi ako gumamit ng up na strumming dun Ganun yung tekniko. Kumbaga, kung try nyo lagyan try nyo gawing dalawa. Yung strumming pattern, diba? Nasasanay na kayo sa paglilipat ng chords, tapos isang down na strumming. Try nyo gawin yung dalawa. Ilang beses nang nag-away, hanggang sa magkasakitan, di na alam ang pinagmulan. So guys, yun. Diba, hindi ako gumagamit ng up na strumming, pero yung
pag-strum ko kahit down lang yung ginagamit ko, swak pa rin sa pangdinig natin. Yun yung technique ko guys, yun yung napansin ko nung nag-aaral ako dati na dapat pala hindi ko na agad inaaral yung mga down, down, up, down na strumming. Kundi, ang kailangan ko lamang alamin is kung ano yung chords. Kapag alam ko na yung chords, pag-aaralan ko siya dito, kung may chords ba na, halimbawa, G, tapos lilipat tayo sa D. So, titingnan natin kung alin ba yung kamay na hindi pala pwedeng alis, kung hindi na kailangang alisin pag maglilipat tayo. So, G, lilipat tayo sa D. Kung baga, pag beginners tayo, tatanggal natin lahat, tapos saka natin magdi-D. So, pwede naman pala yung G, tapos bigla tayo magdi-D, na hindi na pala ito tinatagtag. Yun. So, guys, next time, maglalabas ako ng video na about about sa mga dapat nating iwasan kapag nag-aaral tayo ng gitara. So, guys, tuloy na natin doon sa kanta. So, guys, nandun tayo sa refrain. Sa refrain naman is meron tayong chords na A minor, B minor. Yan, dalawang ulitin yon, tapos A minor ulit, B minor, si add line at saka D. So, paano yon? So, ulitin natin yung verse. Gusto kong magkapiling sa buong buhay ko. Medyo bawad pa pala yung si add 9 doon. Yan. So, dun sa part na pwede din naman yung halimbawa, pro na kayo, pwede yung maganda na yung strumming na gawin nyo. Halimbawa, ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo, ikaw lang gusto kong magkapiling sa buong buhay ko. Tapos yung chorus naman, sa chorus naman meron tayong G, B minor, C add 9, tapos D. 2 times nyo siyang ulitin. And meron din siyang A minor, tawag dito, E minor, B minor, yan, C add 9, dalawang ulit nyo na ulitin, tapos yung D is sa huli na. Pinagsama-sama lang yung verse at saka yung refrain. Kahit na binabato ako ng kung ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako, sinisip at nasusugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Gusto ko magkasama, walang iba. Tapos balik lang kayo guys sa verse na chords ng walang iba. Balik lang kayo sa chords ng verse. Tapos ulit lang. Sila sa mga asaran. Yan guys. Hanggang sa maulit nyo lang yun. Tapos ulit-ulit yung chorus, refrain. Yun lang. Matutugtog nyo na siya ngayon. So, sana natutunan nyo guys. At sana nasundan nyo. So, I hope na sana subscribe nyo pa rin ako. Yan. Please subscribe and don't forget to hit the notification bell. So, yun lang guys. Good luck. And congrats bago nyo matutugtog.